Yun mga buddy, sa mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At yan, kakarating ko lang po namin, galing po kami labas. Yan, kasama ko sila Mrs., sila Ate Angel. So time check po natin ay 9:26 na po mga buddy ng gabi. So yan, update ko lang po kayo mga buddy about doon sa sa nangyayari. Ang araw po ngayon mga buddy, para updated lang po, ay Webes, no? Anong date ngayon? Ang date po ngayon ay Webes, July 17 mga buddy. Ayan, 9:27. So yan po yung date ngayon. So kung matatandaan nyo mga buddy, gusto ko lang pong linawin at maipaliwanag din po sa inyo kasi nagkakaroon po kasi ng conflict, although hindi na rin po ako masyadong nag-vlog mga buddy about doon sa paglibing. Grabe, ang medyo pangit niya pakinggan, medyo pangit pag-usapan mga buddy, kasi ayoko sanang napag-uusapan o natatopic yung ganitong senaryo mga buddy. Kaya nga lang po kailangan po nating magbigay ng ating opinion o paliwanag para maliwanagan po kayo. So kahapon po, kung anong isang araw, nung Martes po, matatandaan nyo pala, Martes po nilakad namin ni Ate Jenny, ni Kuya Renji, nang kasama ko sila Ma'am Edith sa barangay, Ma'am Ami, mga official, mga staff nila doon sa barangay, yung pagpapalibing kay nanay. Kasi nga po para mailibing na agad, ang plano po doon, wala na pong burol, kasi nga para hindi mag-spread ng virus si Kuya Jonathan. Yun po yung alam ko, yun yung pagkakaintindi ko rin at suggestion din. So okay na po yun, na plansya na po. At yun nga po, Webes ng gabi, ay Webes ng alauna, ngayon dapat mga buddy ay maililibing, planchado na po yun. So ano po yun, kami po ang magpupuno ng bayad na 20k doon sa Purinaria, gaya ng napag-usapan. So yun po, hindi ko na po yun blinag sa Purinaria kasi wala po akong permission nila na i-vlog yun. So ipinapaliwanag ko na lang po sa inyo yung naging usapan namin. So ganun po, so planchado na lahat. Kinabukasan ng Webes ng tanghali, ng 1pm, dapat ililibing na si Nanay Marita. So yun, di planchado na po. Kanya lang po, kahapon Miyerkules po, pumunta daw si Kuya Jonathan kay Kuya Ka-Business, at yun nga, nagwawala na, yun nga, bakit ganun daw, walang burol. So si Kuya Ka-Business, pinagbigyan daw siya, at sige, gagawa ng paraan kung anong kaya niyang gawin para maiburol kahit isang gabi lang. Kasi nga, ibuburol sana ng Miyerkules ng gabi, tapos Webes, sakto yun, ililibing na. So may isang araw. Ngayon po, ganito. So ako po, sumama po ako sa kanila. Sinamahan namin si Kuya Ka-Business doon sa Purinaria, at nakapag-usap-usap po doon. So sa akin, hindi na po ako kumikibo noon, basta ang sinabi ko sa kanila, deal na po yun. At alam din naman ni Kuya Ka-Business na planchado na lahat yon, ililibing na lang ng Webes. So nasabi ko rin sa kanya, meron din ako message sa kanya, at kung hindi ko alam kung meron pa yung tawag ko sa kanya mga buddy, na sinabi ko doon na Webes ng gabi ang libing. Gayon din kay Kuya Renji at Ate Jenny, yan, Webes talaga ng alauna. So yun mga buddy, at pumunta kasi Kuya Ka-Business doon sa Purinaria, kinausap yung staff ata yun mga buddy, hindi ko alam kung may-ari. Hindi na po ako sumama sa pag-uusap nila kasi planchado na po kami nung sa Purinaria at alam na rin naman ni Kuya Ka-Business kung ano yung pinag-usapan na amin doon, na planchado na ililibing na sa Webes. Kaya nga lang, sa pakiusap daw ni Kuya Jonathan na gustong iburol, so nagmagandang loob din si Kuya Ka-Business para kausapin yung Purinaria kung maaaring ipaglamay. So ito mga buddy ang naging siste dyan. Nagkaroon ng problema ata about doon sa bayarin mga buddy, doon sa 20k, kasi marami na rin nag-message sa akin mga buddy. May mga nag-message din na concern, na hindi ko alam kung concern mga buddy or nangaasar ganon. May mga nagko-comment din sa akin kasi nga na-vlog ko mga buddy. Sabi ko nga na na-vlog ko na pagtutulong-tulungan na lang namin kung magkano yung bayad doon sa Purinaria para libing na ng maayos si nanay. Pero yung pagpapalibing naman na yun mga buddy, maayos. Ang nga lang doon, walang lamay. So yun, nasabi ko sa vlog ko na yun nga yung naging resulta ng papalibing.
pupunuan na lang kasi nga mga buddy para matapos na, kasi ang barangay inaasikaso naman po ang ang papeles lahat. At kasama nga po ang katotohanan, kasama po kami sa pag-aayos nila at saksi po ako kung anong effort at kung anong talagang sobrang malasakit din ng barangay sa pangunguna ni Ma'am Edita Balasbas at sa naglakad na si Ma'am Ami at saka si Ma'am Edith. Nakita ko po yung sakripisyo nila kung paano nila ayusin lahat yung tawag dito, yung papeles para mailibing din ng maayos si Nanay Marita. At yun nga po, nung bandang hapon na nung nilalakad namin, isa na lang po ang kulang, yung sa death certificate, para kinabukasan ma-pull out namin yung bangkay o mailibing, kasi hindi naman yan ipapalibing syempre mga buddy ng punerarya kung hindi ka makakapagbayad or walang kaukulang dokumento. Kasi yung funeral na yun mga buddy, sa pagkakaalam ko libre po yun talaga, wala po talagang babayaran yun kung may mga dokumento na maayos, kompleto at syempre legal mga buddy, dumaan sa proseso. Ang nangyari kasi mga buddy, yung proseso kinakailangan pa namin ata o na magpa-perma ng GL na kung saan sa Malacanang ata, tapos may mga kailangan certification, although kaya naman po yun ng barangay, yan lahat asikasuhin. So ako po bilang nagmamalasakit din, sabi ko ma'am, ako yung nag-insist kay Ma'am Edith na para hindi na rin po kayo ma-hassle, kasi nakita ko rin po yung pagod nila kasi may pamilya sila. Ma'am, sabi ko sa kanila, para hindi na rin po kami maabala, syempre sa mga susunod na araw may mga gagawin na rin po, ganun din po sa inyo. Kung hindi nyo po mamasamain, nagpresenta po ako na ako na lang po yung magbayad doon sa 20,000 at o kaya pagtulong-tulungan namin yung 20,000 para mailibing na sa Huwebes. Nag-agree po sila mga buddy. So syempre kailangan mo lang naman ng pera doon sa punerarya para mai-pull out yung yung bangkay or yung katawan para mailibing. So dito nagkaroon ng problema. Yun nga, nakiusap nga si Kuya Ka-Business mga buddy na kung sakaling mapapanood nyo naman mga buddy sa vlog niya na kausap niya yung staff doon sa punerarya na kung maaring iburol, hindi rin, kasi nagsabi din si Sir Wakiwak na isang lupon ng barangay na hindi nga daw talaga, kasi hindi tiyak kung ano yung ikinamatay ni Nanay Marita, baka mag-spread din ng virus. So yun, magandang information din po yun. Ang naging siste lang po mga buddy ay, sabi kasi doon sa vlog at nabanggit din sa live ni Sir Wakiwak, na panood ko rin po, ng gabi, kinabukasan sana yung libing, gabi sila nag-live na wala daw pong babayaran, na kahit 5 duling sagot daw po lahat ng barangay, hanggang mula sa punerarya hanggang sa libing po wala daw pong gagastusin, kasi sagot daw po ng barangay or DSWD. So ako po bilang tao na na nagmamalasakit, syempre parang gumaan yung dibdib ko, syempre mga buddy, hindi na ako magagastos pala. Ay sabi ko sa isip ko, hindi na ako gagastos pala, kaya nakapag-vlog din po ako, pinalo up ko din yung gabi na yon na nag-vlog ako na iniba ko mga buddy, na sabi ko hindi na save yung iaabono natin. Salamat kay Kuya Ka-Business kasi nga nakausap niya si Sir Waki, at si Sir Waki ay ang pagkakaalam ko siya yung nag-asikaso na, kaya naging wala nang babayaran, wala nang ilalabas na pera. So ako po wala na po sa isip ko yun, okay na lahat, planchado na. So ang iniintay ko na lang po na maging result nun kung kailan ililibing si Nanay Marita, kasi hindi na po ako yung kausap ng punerarya, si Kuya Ka-Business na, kasi nga nakikiusap nga po sila na kung pwedeng iburol kahit isang gabi. So yun po yung naging problema. Ayun po, so hindi na ako nag-isip ng ano pa man. So sabi ko okay naman na pala, wala na akong babayaran, okay na, wala naman pong problema sa akin yung pagbayad, kasi nga nagpresenta naman din po ako. Pero syempre po ayoko naman po kasing magyabang din, kasi ayoko naman pong pangunahan yung mga barangay, kasi nga sabi ng isang lupon, syempre kilala naman natin, 'di ba mga bad, na may authority sila na magsalita, 'di ba? At hindi naman nagbibiro, gaya nga sabi sa akin ni Kuya Ka-Business, nagbitaw na ng salita si Boss Waki, hindi naman yan biro, sabi niya. Kaya ang paniwala ko din po talaga, okay na, planchado na po lahat, wala na pong problema.
wala na po akong babayaran at ang gobyerno sabi na ang bahala mula Porinaria hanggang Libing. So yun mga buddy, so wala na, hindi na ako nag-isip. Hanggang kanina mga buddy, hapon, tumatawag po sa akin ang staff ng barangay at si Ate Jenny or si Kuya Renji, tumawag din po sa akin na kasi kinaklaro ko po kung kailan ililibing, kailangan daw bayaran yung Porinaria ulit po. So syempre sa part nila Ma'am Edith, kasi kami yung naglakad po nun, tatawagan po nila ako kasi nga ako po yung nagpresenta doon ng magbayad na. So nagulat po ako na sabi ni Ma'am Edith na meron na pong parang kailangan ko na magbayad or bayaran na namin para matapos na. So medyo nalito lang din po ako kasi sabi sa vlog at sabi rin ng isang si Buswaki nga na walang kahit 5 duling na babayaran. Kaya hindi ko na nga po inintindi yun sa totoo lang mga buddy, kasi nga syempre ako nabunutan na ako ng gampanin ng gastusin, di ba? Sino ba namang ayaw mga buddy? Buti sana kung marami tayong pera mga buddy, yung ibabayad natin doon mga buddy, ipapangutang lang sana natin mga buddy. Yan, so salamat sa shoutout sa sa mabait na inuutangan ko mga buddy. So ayun, so nasabi ko din doon sa inutangan ko na okay na po, hindi na po ma'am, kasi okay na po pala sagutan ng barangay. So ayun na, kaya nung tumatawag sila Kuya Renji, sila Ate Jenny sa akin na kailangan ko ng bayaran yung syempre mga buddy, teka, ata parang miscommunication na ata, sabi ko. Saka naman ulitin ko mga buddy, walang problema yung pagbabayad. Ang inaano ko lang, ang pinapangalagaan ko lang o iniiwasan ko lang ay magkaroon ng conflict na kung sakali man, sabi nga may mag-claim sa kay Kuya Jonathan sa nanay niya or magreklamo si Kuya Jonathan kasi ang gusto niya iburol mga buddy. Ito talaga yung pinakaano ko mga buddy. Sa akin kasi pwede ko ibigay agad yung pera walang problema. Kahit hindi ko po i-vlog yun. Actually hindi ko naman po talaga, wala naman po akong planong i-vlog dapat, pero gusto ko lang din maliwanagan kasi may mga uploads na po na kung saan may mga nagko-comment sa akin na parang lumalabas na sinungaling po ako, na hindi po totoo yung sinabi namin nila Ate Jen or Renji na pag tutulong-tulungan namin yung babayaran dun sa Porinaria. Kasi may nag-upload po na libre naman pala, na wala namang babayaran, sagot lahat ng gobyerno. Ang inaano ko lang po, iniwasan ko baka magreklamo si Kuya Jonathan na pag nagtanong bakit, paano na ilabas, di ba? Bakit walang burol o sino nagbayad, si Buddy. Pag sinabi si Buddy, di ako po yung masisisi ni Kuya Jonathan. Alam naman po natin yung kanyang di ba, yung kanyang yung salita. So baka ako pa po yung mapasama. Yun po yung iniiwasan ko. Kaya nga ang ginawa ko po, nakipag-coordinate ako kay Kuya Ka-Business na nirelay ko po lahat sa kanya yung naging problema. At sabi, ang ipinipilit naman sa akin ni Kuya Ka-Business, wala nang babayaran talaga kasi yun nga sinabi ni Buswaki. So ibig sabihin, sa pagkakaintindi ko ulit mga buddy, tapos na lahat kay Buswaki, finish na, bayad na lahat, wala nang problema, ililibing na lang kasi nga nagbitaw na po ng salita si Buswaki. Ito mga buddy, hindi ko po hindi ko po sinisisi or sinasabihan si Buswaki ng kung ano. Ito po ay base sa pag-a-analisa ko. Ayan mga buddy, may tumatawag ulit. Asa may cellphone ko? Asa cellphone natin? Ito, may tumatawag ulit mga buddy, pero si Ate Jenny, ito nga, kararating namin ito, tumatawag siya mga buddy, kaya alam ko ito na naman yung magiging concern. Kaya ako nagbablog mga buddy para updated po kayo, para update din po yung sa akin, kasi nga po gusto kong maging malinaw lahat. So minsan kasi may upload na ginawa ngayon, bukas i-upload, may video na ginawa ngayon, bukas i-upload. So yung makakapanood doon magkakaroon ng ibang haka-haka, o syempre kung mapapanood ng ibang authority, ay bakit ganyan pala. Katulad po nung sa pangangamoy sa katawan, hindi ko po magets mga buddy, kasi baka maaring na-late lang ng upload. So ang prescription ng iba o ang pagkakaintindi ng iba, ngayon pa lang, pang ilang araw na, bakit nangamoy na, ilang araw na pala nakakalipas. Hindi nila alam na yung video na yon ay ginawa lang unang araw o pangalawang araw lang, 'di ba, nung pagkamatay. Na-upload lang nung pang-apat ng araw, parang ganoon. Gusto ko lang kayong maliwanagan mga buddy, kasi pwedeng maging kasi yon, pwedeng maging
senaryo yun sa ganun, kasi nga hindi naman po agad na ipapublic yung mga video. So ngayon po, yun nga, gusto kong linawin mga buddy, tumatawag po ulit sila sa akin na yun nga, kailangang bayaran para malinaw. Ngayon po, pupunta po ako doon kung sakaling makausap po sila kahit gabi po. Wala pong problema sa akin, ibibigay ko po yung aking ipinangako. Ang gusto ko lang po maging klaro talaga, at masabi din po, ayoko rin kasi magbitaw ng, sabi ko nga po, ng pera na baka ako pa yung masisi sa uli kung bakit napalibing agad at walang burol pag nagreklamo si Kuya Jonathan. Yun din po yung iniiwasan ko. At pwedeng makipagtulungan naman po ako sa barangay kung sakali, para kung magkataon man na ganun, para maging safe naman tayo mga buddy. At yun nga, gusto ko lang din maging malinaw kay Kuya Ka-Business, kasi kay Kuya Ka-Business wala namang problema, willing naman po siyang makipagtulungan sa amin. Ang lang dun nga sa nasabi ni Buswaki, at syempre mga buddy, bilang maliit na social media influencer, pinapangalagaan din naman po natin yung reputasyon natin, na hindi po tayo nagsisinungaling para marami pong nagtitiwala sa atin na baka po masira ko yung tiwala nila. Ayoko naman pong mangyari yun mga buddy, at lalo na kasama ko palagi ang pamilya ko, nakikita yan ng buong mundo mga buddy, kilala sila. So ayoko naman dumating yung panahon na ay ikaw buddy, sinungaling ka pala, at baka maging maapektuhan pa yung mga anak ko, mga pamilya ko dahil dyan. Kaya gusto ko pong linisin. Pasensya na po yung mga hindi po familiar sa buhay social media, kaya ipinapaliwanag ko po sa inyo to para maging aware po kayo, at para din maging maintindihan nyo po yung side ko. So yun po mga buddy. At yun, kinatawagan ko rin si Kuya Ka-Business kung ma-relay sa kanya, para ma-relay sa kanya na ganun nga yung nangyayari, medyo nasa busy po siya at may pagsamba po ata sila. So ganun mga buddy, ulitin ko po, tumatawag po sa akin yung barangay na kung pwede bayaran na lang namin para matapos na po. So gusto ko lang din maging klaro na hindi po ako gobyerno. Kung sakali man po makapagbigay ako ng pera, hindi po ako gobyerno mga buddy, ha? Ano po ako, concerned citizen lang po, at iniiwasan ko po na magkaroon ng conflict. Ayan, so kasi yung kasi yung upload, maliwanag naman po kung mapapanood nyo sa upload na libre lahat. So po yun, ang impression po nun, magiging sinungaling po kami, at lalo na po ako, magiging sinungaling po ako. Lalo yung mga sumusuporta po sa akin ay tumatawag po at nagte-text na buddy, next time, sabi sa akin, mag-iingat ka, kasi parang inadmit ko na nga po na na nagsinungaling ako sa kanila, kasi nga yun nga libre na po lahat doon. Hindi ko na po maipaliwanag sa kanila ng maayos, pero sana sa pamamagitan to mga buddy, maipaliwanag ko sa inyo ng maayos na hindi po ako nagsinungaling sa inyo, kasi kung ano yung nangyayari on that day, yun lang po yung sinasabi ko, walang dagdag, walang bawas, katotohanan lang po. So yun, katulad yung nangyayari po ngayon, katotohanan lang po yung sinasabi ko. So yun, ayoko po kasing ayoko din pong isama sa vlog yung mga usap ng barangay nila Kuya Ka-Business, pag-uusap namin, kasi private po yun at personal po yun. So sinasabi ko lang, elaborate ko lang po sa inyo, yun mga buddy. Pero mapapanood nyo naman po sa mga upload nila. Actually kay Buswaki ay naka-live pa po siya nun, so kaya napanood ko nga po nung sinabi niyang wala nang babayaran ni Singkong Duling, kaya nagkampante na po ako. Pero ngayon, ayun po, tawagan po natin or sagutin po natin yung tawag ng barangay para at least matapos na po at magkaroon na po ng linaw ng lahat. Wala po sanang maging negative impact sa inyo mga buddy. Wala maging negative impact to, at maging sa barangay, sana po maintindihan nyo po. Wala pong hindi po ako, lalo po sa part ko, hindi po ako nakikipagkompetensya sa pagtulong or ang pangit pakinggan yung may pagkompetensya doon sa ganun din naman po sa barangay. Ang hangad lang din naman ng barangay, at nakausap ko naman si Ma'am Edith na kasama at nasaksihan ko kung ano yung sakripisyo nila. Wala po silang ibang hangad kundi ang makatulong din po sa mga lubos na nangangailangan, at sa pangunguna po ni Ma'am Edita Balasbas. Ayan. So wala pong dito, wala pong anong tawag doon, pag contest, Tagalog ng contest, paligsahan, wala po. At ito po ay pawang pagtulong lamang na bukal sa puso. So gusto ko lang po maging legal din ang proseso, kasi nga sa kadahilan ng sa katotohanan hindi naman po namin kaano-ano si Kuya Jonathan. Ang iniiwasan ko lang po, baka magkaroon ng problema sa hinaharap,
diba? Ayoko rin pong ma-involve sa ganun na kung saan kaming nagmamalasakit lang ma-involve pa sa ganun na parang kami pa yung maging may kasalanan. So ayan po mga buddy, so sagutin ko lang si Ate Jen para at least po maliwanagan na. Alright, maraming salamat po mga buddy, at kung ano man yung maging resulta, sana po maging think positive po tayo lahat, at wag na po tayong magsisihan, mag-away-away, magkaroon ng argumento tungkol diyan, kasi lahat naman po kami ang gusto lang ay makatulong. Alright, maraming salamat po, at yun mga buddy, paalam po.